Good morning, Brethren. Good morning mga kapatid sa aking sa panampalataya. Magandang umaga sa lahat. Great shalom, shalom, shalom. At maraming salamat sa panibagong araw at encouragement lang po. Meron lang po akong isi-share bilang isang lingkod ng Panginoon. At ito'y lalong magpapatibay sa atin. And thank you for this day na encourage ako ni Lord na isi-share ko ito. At before I start, I will mag-pray muna tayo. Samahan mo ako sa ating panalangin. Ama namin Diyos, nakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat Lord sa paggabay at pag-iingat mo sa aming buhay, sa magdamag Panginoon. Salamat Lord na kami ay binigyan mo ng pagkakataong Panginoon, Lord Jesus, na i-extend ang aming buhay. Lord, thank you for a beautiful day. This is the day that the Lord has made. Salamat Panginoon, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggang Panginoon. Salamat sa salvation na binigay mo sa amin Panginoon. Lord, tunay nga o Diyos na ikaw ay makapangyarihan. Tunay nga o Diyos na ikaw ay buhay. Salamat Panginoon sa mga blessings pa na aming na-receive sa buong araw na ito Panginoon, na aming matatanggap Panginoon. Nanampalataya kami Panginoon sa iyo na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming Diyos na buhay, na nagliligtas sa aming buhay Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas ko, Lord, ang aking pag-share ng iyong salita, Lord. This is your word, Panginoon. Ikaw po ang magsalita sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang mag-speak, Lord. I-anoint mo ang aking lips, Panginoon, Lord Jesus, while I'm sharing your word, Lord. You are here in the midst of us, oh God. Thank you, Lord, and this wonderful day, and thank you for the anointing of the Holy Spirit be upon us in the name of Jesus, Lord. Thank you, Lord. Balutan mo ko, Lord, ng iyong banal mo makapangyarihang dugo, Lord Jesus. In the name of Jesus, I rebuke, I cancel all the plans, the works, the devils in my life. Get out in the name of Jesus, Lord. Thank you, Lord, for this day, and patuloy mo akong samahan, Panginoon. Ang iyong presensya ay welcome ko sa marang ito, Panginoon, upang Lord, mas lalo pa kitang maranasan, Panginoon. Thank you, Lord, sa araw na to, Lord. Itinataas kita, dinadakila kita. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. At before I start, meron lang akong i-share itong limang ano ba to? 5 kaparaanan na dapat natin kailangan bilang mananampalataya. Itong ating kasi tayo ay saved na. So we need to, kailangan natin ito i-activate. Lagi natin activate para ang presensya ng Lord ay palaging manatili sa atin. So, before I start, i-share ko lang to. Number 1 ay kailangan, number 1 is Savior. Savior. So, basahin natin sa John 10:10. John 10:10. Napakasarap po sa umaga na gumising tayo para kausapin ng Panginoon at basahin na yung kanyang mga salita. Maraming revelation ng Lord sa atin, at nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil itong panahon ng crisis, dito tayo tinuturuan ng Panginoon kung paano natin siya kausapin
Kasi nung time na tayo ay may mga trabaho, talagang yung oras natin para sa Panginoon ay kulang. So, be thankful po tayo sa Panginoon dahil alam natin na nangyari man, inallowed man ng Panginoon na nangyayari to because there is a purpose. Gusto ng Panginoon ay suluhin natin siya. Kasi nga, di ba, nasa loob lang tayo talaga ng bahay. So, ibig sabihin na gusto ng Diyos na doon ka lang sa loob ng bahay para matutunan natin, mabasahin ang kanyang mga salita at mapukusan natin siya. So, hindi na natin sayangin yung pagkakataong ito na I know God is nag-reveal ng mga salita niya para malaman natin kung ano ang purpose sa crisis na to. Kaya, number 1, basahin natin sa John 10:10. Number 1 is Savior. So, bilang isang mananampalataya, kailangan natin ang Savior. Diba? So, sa John 10:10, sabi doon, the thief purpose is to steal and kill and destroy. May purpose is to give them and reach the satisfied life. Basahin natin sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. John 10:10. Sabi nga doon, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay na magkaroon ng kasaganaan. So, praise God sa salita niya kasi ang Panginoon meron tayong pag-asa na kaya nandito siya upang hindi tayo i-destroy kundi bigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba kailangan talaga natin ng Savior? Di ba? Halimbawa, yung pusong nasusugatan, kailangan natin di ba? Kailangan natin na may gumagamot. Halimbawa, yung nasugatan ka sa tawag nito, sa katawan, natusok ka. So, kailangan natin ng gamot. So, doon pa lang, nagpaparima sa akin is itong halimbawa yung pusong nasasagot, kailangan natin na ma-heal tayo. So, so doon pa lang kailangan natin na gumamot sa atin. Physically man, halimbawa yung sugatan tayo sa katawan, natusok tayo, so kailangan natin ng doktor magpagamot. So, ibig sabihin sa buhay natin is kailangan natin ang isang nagsisave sa atin. Halimbawa, nalunod ka. Diba, nalunod ka sa tubig. Diba, pagka nalunod ka, kailangan mo talaga na magsisave sa'yo doon. So, mga kapatid, talagang ang buhay natin ay kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ng Savior sa buhay natin dahil hindi natin kaya sa atin lang sariling kakayahan. And basahin din natin ang John 6:35. Thank you, Lord, for the sharing the word of God. 35. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me, I will never be hungry again. Whoever believes in me, I will never be thirsty. So doon pa lang, di ba, kung tayo naniniwala sa Kanya, si Jesus na nagsasabi dito na siya ang tinapay ng buhay.
So, ibig sabihin yung ating laman ng ating hindi lamang natin physically ating bubusugin, kundi pati pala ang ating spiritually. At nakakatuwa ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito, kasi pag tayo pala kumain pag tayo pala ay ang spiritual natin ay bubusugin natin, kung ating i-feed ang ating spiritually pala, hindi na tayo magugutom at hindi na tayo mauuhaw ulit. So, ano ibig sabihin nito? Pag tayo pala ay nandun na sa presensya ng Panginoon at nandun na yung Savior natin, hindi na tayo, halimbawa, hindi na tayo nagwo-worry, kasi nag-remind na ang Lord sa atin na, anak, ako ang tinapay ng buhay mo. So, parang din tayong, halimbawa rin, para din tayong cellphone. Kasi 'di ba, kailangan ang cellphone, 'di ba, kailangan ng i-charge para magkaroon ng battery. So, doon pa lang isipin na lang natin na tayo ay isang cellphone. So, kailangan natin i-charge para tayo ay gagana. So, ganoon din pala yung spiritual natin. Kailangan natin saksakan ng Word of God para pala tayo ay gagana. So, ibig sabihin, kailangan natin ng Savior. So, talagang napakagaling ng salita ng Panginoon, kasi yun yung nagbibigay ng buhay ba, yung ating yung patay natin na panampalataya noon na wala patay sa presensya ni Lord. Pag i-feed natin ng Word of God, then prayer, yun pala yung first connection natin sa Panginoon, talagang Word of God and prayer. Kaya mga kapatid, kailangan wag natin baliwalain ang mga salita ng Panginoon, dahil kahit ako, isa rin akong testimony na great testimony ko sa buhay ko, na talagang noong hindi ko talaga binubuksan ang salita ng Panginoon, talagang tapos yung prayer ko lang is kulang, yung prayer ko lang is every time lang kumain, every time lang matulog, every time lang na yung wala na kang ginagawa, at the rest doon is yung halos wala nang kulang yung prayer ko sa Panginoon. Mga kapatid pala, hindi lang pala tayo 3 o isang beses o 4 na beses mananalangin sa Panginoon. Kailangan din pala natin ang patuloy na makipag-usap sa Kanya, makipag-communicate sa Kanya. Kaya mga kapatid, encouragement, patuloy lang tayong manalangin, magpakumbaba sa Panginoon, dahil pag tayo ay humble sa Panginoon, tayo magpakumbaba sa Kanya, tayo ay tutulungan niya at tayo ay pakakinggan niya. And Lord, nagpapasalamat din talaga ako sa Panginoon, dahil every time na nagbabasa ko ng Word of God, talagang kahit every chapter lang na nababasa ko, God is always remind me na, anak, mahalaga ang iyong buhay. Mahalaga ang buhay mo sa akin. Kaya gagamitin kita. Kaya by the power of the Word of God, talagang totoo nga ang Word of God is very powerful, and the prayer also the powerful. So the secondly is hindi pa pala sa Luke 19 verse 10, last na verse na to sa number 1. Hallelujah.
Luke 19 verse 10. Anong sabi niya dito? Jesus responds. Anong sinabi niya? Salvation has come to his home today. Diba? Ang sabi niya dito, Jesus responds. Salvation has come to this home today, for this man has shown himself to be a true son of Abraham. Ay, no. Verse 9 pala yun. Verse 10, for the Son of Man came to seek and save to those who are lost. Verse 10 yun. Verse 9 pala yung una kayong nabasa. Ito pala, for the Son of Man came to seek and save those who are the lost. So, ang Panginoon pala ang humanap sa atin. Si Lord ang humanap sa atin. Hinahanap niya tayo. Yung mga anak niyang nawawala, hinahanap ng Panginoon. Kaya, maraming salamat sa Panginoon dahil talagang ang akala lang natin ay, ang buhay natin ay walang purpose. Kaya kung ano man yung nangyari ngayon, may purpose ang Panginoon. Kasi gusto niya na suluhin natin siyang kausapin. Kasi dahil sa mundo, makasalanan, masyado nang busy, masyado ang mga tao, nakakalimutan na siya na sa mga bagay-bagay na kumbaga mas marami ang inuuna natin kaysa sa Panginoon. Kaya inallow ng Lord na nangyari to because there is a purpose. Okay, pangalawa is obedient. Yung pag-obey natin pala sa Kanya, no? Napakabuti ang Diyos kasi kailangan din natin kung mayroon na tayong Savior, siyempre alam na natin may Savior na tayo, may tagapagligtas na tayo, kampante na tayo. Ang kasunod ay kailangan natin sumunod sa Kanya. So, basahin natin ang Luke 11 verse 28. Luke 11 verse 28. Ang sabi niya dito, Jesus replied, but even more blessed are who hear the word of God can put into the practice. It is not by might, it is not by power, but by my spirit. So, ibig sabihin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kung sino yung nakakarinig ng kanyang salita, napaka-bless. Lalo na ating ilalagay sa puso natin ang kanyang mga salita. Diba? Halimbawa, yung sa pag-obey natin sa mga parents natin, diba? So, kailangan nating sumunod sa magulang natin. Diba? Ang magulang natin sila yung ating magulang. Mga pala, magulang. So, sa akin lang ay talagang sumunod nga tayo sa magulang. How much more doon sa nagbigay buhay sa magulang natin at sa ating buhay. Diba? Kaya I'm very thankful to the Lord kasi lagi niya ipinaunawa sa atin na anak, ganun din paano ka sumunod sa magulang mo, ganun din yung pagsunod mo sa akin. Diba? Sabi nga doon, diba, paano mo nga susundin yung halimbawa, yung parents mo, diba, sinasabi mo, susunod ako sa iyo, Lord, na susunod ako sa iyo. Madali na natin sabihin na susunod ako sa iyo, Lord, hindi natin nakikita. Pero yung parents natin, na nakikita natin, kumbaga hindi nga tayo nasunod sa magulang natin na siya ay nakikita natin. How much more doon sa nagbigay buhay natin na hindi natin siya nakikita pero naranasan natin siya, diba? So, God is always remind na talaga ang Panginoon
Ang gusto ng Panginoon ay ang aking mga anak ay sumusunod sa akin. Number 3 is faith. Ayan, faith. Dito na tayo sa faith. Di ba, mayroon na tayong Savior, mayroon na tayong tagapag-save sa buhay natin, sumunod na tayo sa Kanya. Ang pangatlo, ito, faith. Basahin natin sa Matthew 19 verse 26. Hallelujah. 19 verse 26. Hallelujah, Lord. Salamat sa mga 26. Anong sabi dito? Jesus looked at them intently and said, humanly speaking is impossible, but with God everything is possible. Diba? Sabi nga dito, but Jesus behold them with men. This is impossible, but with God all things are possible. Kung sabi nga dito ang halimbawa dito ay hindi mo palang nakikita, paniwalaan mo na, yun pala yung faith. 'Di ba? Kaya pag tayo nanalangin, Lord, bigyan mo kami ng magandang trabaho, magandang sweldo. Alam natin na napaka-imposible sa tao, but God, lahat ay maging posible. So, ibig sabihin pala, hindi mo pa nakikita, pinapaniwalaan mo na. So, praise God, kasi mahalaga din talaga na ang ating faith is very active ba? Naging active siya. Yung faith natin is minsan kasi tayo talagang ganun ako talaga nang ako'y mga siguro isa pa ang anak ko noon, parang talagang parang kinikilos ko mas daig, para bang slow action si Lord nung panahon na hindi ko pa nakilala si Lord, kaya ako ang kumikilos. So lahat doon failed ako. Lahat ng mga ginawa ko noon na wala pa si Lord, talagang failed ako. Kaya ngayon ko na namulatan, na naramdaman na mahalaga ang salita ng Panginoon at ating panampalatayaan yung kanyang mga salita. Hanggat tayo ay nabubuhay, ay manampalataya at maniwala lang tayo na alam natin na ito ay matatapos itong crisis na to, and I believe na gusto lang ng Lord na tayo ay makapagpahinga. Hindi ibig sabihin makapagpahinga ay tulog lang tayo, kain tulog lang tayo, kundi makapagpahinga tayo sa physically, sa trabaho, kasi nga nagtatrabaho tayo araw-araw, kundi sa katawan lang natin, but mayroon palang purpose ang Lord na spiritually pinagtatrabaho niya. Kumbaga binigyan tayo ng task na anak, ito yung panahon na bulay-bulayan mo mga salita ko upang maunawaan mo ngayon kung ano ang halaga ng iyong buhay. Kaya manampalataya lang tayo, faith natin sa Panginoon, lakihan natin. Ako ngayon ang lagi akong prayer is kasi yung faith ko talaga is napakaliit. Kaya talaga ngayon lagi kong dinideklara, lagi natin idinideclare sa ating lips, no, na Lord, tulungan mo ako, palakihin mo ang aking faith sa iyo, Panginoon. Kasi kung sa atin lang talagang kalakasan na ating paniniwala ay hindi mangyayari talaga na tayo ay maniniwala doon sa mga sinasabi niya. Kaya increase our faith, Lord. Naging increase our faith, Lord. Increase mo, Panginoon. Diba? Kaya parang salaman din yun
'di ba? Tayo ay nagtatanim, pero 'di ba, si Lord ang nagpapalaki nun. Parang ganun din yung ano natin, yung ating panampalataya sa Panginoon, na tayo ay may tanim na panampalataya sa Panginoon. Si Lord na ang nagdidilig nun. Sa atin lang ay patuloy lang tayong maglingkod sa Kanya, upang yung faith natin na yun ay dinidiligan ni Lord. Atin lang i-exercise. Hindi natin sayangin itong pagkakataon na ito, na ang presence ng Lord ay namnamin na natin. In Jesus' name. So, sa Mark, pangalawang verse, sa Mark 11 verse 24, "Therefore I say unto you, whatsoever you desire when you are pray, believe that you have received them, and you shall have gained." Yun din po, talagang kung tayo ay nananalangin, kung ano man yung ating dinilisar sa Panginoon, nag-iisip ka pa lang, pero alam na ng Panginoon kung ano ang iyong pangangailangan. So, believe, maniwala lang tayo na tayo pagpalain, tayo i-provide ang lahat. Alam ng Panginoon na hindi tayo gugutumin, at alam natin na tayo pinipreserve ng Panginoon. Ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay pinipreserve ng Lord. And number 4 is hope. Hope. Kaya yung nawala ng pag-asa dyan, may pag-asa pa tayo, di ba? Praise God, may pag-asa pa ako makapag-asawa. Joke lang. Yan. Binibiro ko lang sarili ko. Praise the Lord, kasi nung una talagang para bang ang hirap na masasabi mo, may pag-asa pa kaya ako, diba? Nung time na ako'y down, as in down na talagang down, pero salamat sa Diyos dahil hindi ako tinuluyan ng Panginoon na gumapang sa pagkabagsak ko. Kumbaga, tinirahan pa ako ng Lord ng konting space para hindi ako lalong masadsad doon sa pagkadapa ko. And to God be the glory, kasi ang pag-asa ko ay nasa Panginoon. Kasi nung una, parang naisip ko ang pag-asa ko ay nasa magulang ko, nasa asawa ko, sa dati kong kinakasama. And praise God, tinuturuan ako ng Panginoon, anak, ang pag-asa mo ay nasa akin. Kaya basahin natin sa Psalms 147 verse 11, "The Lord taketh pleasure in them that fear Him, in those that hope in His mercy." Kaya mga kapatid, talagang ang Panginoon kung tayo ay tiniwala sa Kanya, at alam natin na Siya ang pinagtitiwalaan natin sa buhay natin, talagang may pag-asa tayo. At nagpapasalamat ako sa Lord, kasi alam mo na ang mga bagay dito sa mundo talagang ito nung una para bang doon tayo nakatingin sa mga sinong umaangat sa buhay, na ibang tinitingnan natin na siya ay mayroon ng ganito, mayroon ng ganyan. But praise God, parang iniisip natin wala tayong pag-asa.